Ito yung makina natin na dapat papalitan natin ng spark plug na hindi natin itinuloy dahil nakita nga natin yung kanyang spark plug at saka yung kanyang ignition na coil ay nababad ng engine oil. So hindi natin pwedeng ilagay yung bagong spark plug na ganito ang sitwasyon. Ito yung Nissan Safari TV48 engine, 6-cylinder inline. At ang ginawa natin ay naggawa muna tayo ng estimate report at pinaaprubahan natin sa customer. At yung customer naman ay inaprubahan niya. So dito proceed na tayo sa pagpapalit ng mga piyesa na dapat nating palitan. Ilalabas natin itong kanyang cover. Itong kanyang cover ay alloy ito. Hindi kagaya ng mga ibang makina na yung kanilang cover ay plastic. So dito nakita natin ay naiwan na yung ibang tube seal or spark plug oil seal. Dalawa na lang yung natira dito sa kanyang cover. So dito ay makikita natin yung kanyang camshaft at saka exhaust camshaft at saka intake camshaft. Ayan, yung apat na spark plug seal or tube seal ay humiwalay na nga dito sa kanyang cover. Malulutong na ito. Dito yan siya nakapisto, dito yan siya nakadikit o nakalubog sa mga butas na yan. Dahil nga maluluwag at malulutong na, ito ang dahilan kaya yung engine oil ay tumatawid na dito sa spark plug tube. Pumapasok na dyan sa mga butas na yan kung saan nakalagay yung spark plug. So kaya yan ang dahilan, kaya nababad yung spark plug ng langis. Ito yung kanyang distributor, dito nakapisto yung kanyang distributor, nakakunik sa kanyang exhaust camshaft. Natatandaan ba ninyo yung mga old model na makina na mayroong mga distributor cap, may high tension wire na nakakunik sa ito sa bawat spark plug? Ito ay wala na siyang high tension wire. Pero nandito naman yung kanyang distributor. Itong distributor, ito yung ina-adjust natin para makita natin yung kanyang timing mark doon sa kanyang pulley. At para naman makita natin yung kanyang timing mark habang umaandar yung makina, ay ginagamitan natin ng timing light. So doon sa paggamit natin ng timing light, ikakabit natin yung isang wire niya dito sa negative at yung isang wire ng timing light ay doon sa positive. At yung isa naman na wire ng timing light ay mayroong clamp na dati ay kinakagat natin dun sa high tension wire ng ating spark plug. Doon natin kinakagat sa may spark plug number 1. Dito ay ito na yung kanyang harness. Ito na yung bali high tension wire niya. Makikita ninyo itong wire na ito na nandito nakapwisto sa may number 1 na ignition coil harness. Yan, sa mga Nissan vehicle, makikita ninyo ito dyan sa may number 1 na ignition coil harness. Nakabaluktot na yan. Diyan natin ikakagat yung clamp ng ating timing light para mag-blink siya. So ito naman ay isi-share ko sa inyo itong kanyang force valve. Itong force valve na ito. Itong force valve na ito ay napaka-importante din ito sa ating makina. Ang force valve ay isang device na ginagamit upang mag-alis ng labis na singaw ng gasolina mula sa evaporative emission control system ng sasakyan. Magbubukas ito para payagan ang singaw ng gasolina na makuha ng makina upang masunog sa halip na ilabas sa kapaligiran bilang pollution. Pag ito naman ay nasira, magiging unstable yung ating andar ng ating makina. So excessive vibration siya at saka magkakaroon siya ng engine warning light sa ating cluster. Mag-a-appear yung logo ng warning light dun sa ating cluster o control panel. So ganun yung trabaho nitong force valve na ito. So dito ay natapos na natin. Kinabitan natin lahat. Nagmukhang bago na itong cover. Pati yung ignition coil ay pinalitan na natin. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ang pagbalik dahil basic na lang yun. Napakadali na lang yun. Kakabit lang natin ng ganun. So dito ay sinama na natin na palitan itong kanyang wiper washer spray pump dahil hindi gumagana yung wiper washer niya. Yung drive belt pinalitan natin pati yung kanyang pan coupling.